out of order. Kaya nga. Because any resource speaker cannot debate with any member of the Quadcom. Ang tinatanong ko lang, Mr. Chair. Congressman ako, sir. Opo. Natanong ko lang, dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Atty. Delgra, nasa Constitution po yan. Sinabi nyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Sir. Hindi po ba, Mr. Chair? Sir, magprangkahan tayo, sir. Opo. Sige po. Pagka ganun talaga, Mayor, pagka-criminal ka, mainit talaga ako sa iyo. Hindi po yung Pagka nag-rape ka, Mr. Chair, hindi po natin, wala pong problema ron eh. Hindi ko, I am not actually, yung bang, disagreeing with you. I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But, still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights. Am I right, Mr. Yes. Chair? Yes. Okay. I did it. Salamat po, inamin nyo. Ito last question na lang ito. Okay? Ito po, ang napatay na drug lord, 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. Yun ang pinataktakan ko. Bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan? Pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan? O dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatay na mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords. Mr. Speaker. Hindi ko dapat po, Chairman. Hanapan natin ang paraan na patayin natin. Pero kayo po private citizen na, retired na po kayo. Wala na, sir. Hindi po pwedeng gawin yan. You are right. Pero magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Kung ang circumstances would call for it, sir. Gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo uli ang Davao, I think that I have to enter into the picture again. Pero ayaw ko na, sir. Naniniwala po ako, Mr. Chair, that any government cannot be ruled with fear. But it can be balanced with fear and love, Mr. Chair. Because if you rule any government in fear, then those people will be afraid. But if you're gone, Mr. Chair, Mr. President, they will do it again. Because they're not doing it because of fear. But, Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. Sir, you are bound to love. Marami nakikinig na. Nakikinig silang lahat. Sir, bakit mo ito? You are bound to love. And therefore, sana po, kapag kayo maging mayor uli, nakita niyo na po yung pagkakamali ninyo na inamin niyo rito, sana po may pagbabago na sa Davao. Bakit naniniwala po ako na kapag ang ating rule sa Davao ay yung pagiging makajos, pagiging matapat, pagiging honest, ay naniniwala po ako, magiging maganda po ang Davao Sa City. lahat na bagay, sir, hindi mo ako. You cannot question that. Sa dedication ko lang sa trabaho ko, on any other matter, sir, honesty, everything. Salamat po. Isang question na lang. Sabi nyo kanina, nung kine-question kayo tungkol sa reward system, sabi nyo, hindi ako nagbibigay ng reward para patayin. Hindi po yun eh. Oo. Nagbibigay kayo ng reward nung napatay na. Hindi po para patayin. Iba po yung reward na para patayin, iba rin po yung reward nang nakapatay na siya. Tama mo ba ako? Bawal yan, sir. Kung, Ayun. Kasi binibili mo yung buhay ng tao. Salamat po. Yun ang pagkakaiba, Even Mr. Chair. without the laws, that would be a violation of Diyos. Yung pagkakaiba, Mr. Chair, ang pagkakaiba ng reward system para patayin mo siya at yung reward system sapagkat nagbigay ka ng pabuhay
sa isang tao, nakapatay na po siya eh, ng drug lord. Nagano po yan eh, nanlapan po yan eh. Oo. So, iba po yung ganun. Di ba? Baran, sir, alam mo, sir, sa totoo lang, kung meron man pinagkatao na talagang umayano sa Diyos, siguro talok, mas malamang pa ako sa iyo. Ang trust and faith ko sa God, kaya maybe that brought me to the presidency despite of the variance interpretation ng ano ko. But overall, the Filipino people would not have elected a son of a bitch. Talagang ano ako, sir. By the rules ako. Maski na Salamat nung po, fiscal Mr. ako, Chair. by the rules ako. Salamat po, Mr. Kindly Chair. wrap up, Congressman Abante. Nagbago ang pananaw ninyo sa Quadcom. Sapagkat nung sumulat si Atty. Degra sa amin na hindi kayo makaka-attend sapagkat wala kayong tiwala sa Quadcom, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpunta ngayon sapagkat may tiwala na po kayo sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Sabi kasi ni ano, sir, na ipakontempt ako. So, si ano, siya, Are you done, Congressman Abante? Yes, Mr. Chair, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. ikaw yan, sir, sabi na, we will cite him in contempt. Contempt, sir, priso yan eh. Mr. Chairman, The next to interpolate. Yes, Congressman Paduano. the former president is not yet recognized in telling this committee and me to cite you in contempt. I never cited you in contempt. But, believe you me, I will not hesitate to cite you in contempt if you violate these proceedings. The internal rules, I will invoke Section 11 and your former congressman, and you know that. I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. Kaya, sir, takot ako sa iyo. Hindi. Thank you. Hindi ka dapat matakot Yes. for as long as you follow the rules of Behave this ako, sir. committee and you respect the members of this committee. I will Thank you, Mr. Chairman. behave, sir, because of you.